Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's Reaction TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. Ito po ang inyong Kuya Mobs, no? Para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ang video mula dito sa channel ni kapatid na John Reps. Shoutout sa tol. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At please don't forget to click subscribe button at pakilike na rin po ang ating video. At eto na nga, Israel, mga kababayan, naglunsad ng wave strike sa Iran. No? At ang bagong air defense ng Israel, ginamit na. No? Marami talagang nagulat sa mga pangyayari pagdating po dyan sa kaguluhan sa Israel, mga babayan. At noong mga nakaraan, ibang bansa ang kalaban ng Israel. Pero ngayon, Iran na, mga babayan. Grabe, talagang halos bugbugin itong Israel ng mga kalaban niya at mga ibang bansa, no, na nagagalit po sa kanya, mga babayan. Okay, so wag na natin patagalin to. Umpisa na natin at alamin natin at pag-usapan, no, ang mga balitang ito. Let's go. Matapos gumanti ng Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential areas, ang Israel ay naglunsad na naman ng tinatawag nilang wave strike kung saan tinarget ang mga headquarters, radar, mga militar ng Iran at pagawaan ng mga missiles, pati na rin ang surface-to-air missiles na nagpabagsak sa isang drone ng IDF. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran dahil puro umano sibilyan ang tinarget nito, pero ang tugon ng Iran ay mayroon kasi umanong pasilidad ang IDF sa mga civilian areas sa Israel, kaya't yun umano ang kanilang target. Yun na nga, mga kababayan, no, ang ginagawa ng mga kalaban, no, ng Israel, no nakaraan sa Gaza Strip, mga kababayan, di ba? Ang daming tunnel sa ilalim, di ba? Kaya hindi talaga maiiwasan, no, na may nadadamay na mga sibilyan kasi parang nagagamit silang shield o ano tawag natin dito, panangga, mga babayan, no? 'Di ba? Yun nangyari sa Gaza Strip, kung maalala ninyo, hospital, 'di ba? Doon dinala, no? Sa pagkakaintindi ko sa balita, doon dinala yung ibang mga na-hostage nila, yung mga nabihag nila, 'di ba? So umatake yung Israel, nadamay, no, yung mga ibang mga sibilyan na nasa paligid. 'Di ba? Yun yung problema, no, sa mga nakakalaban ng o kumakalaban sa Israel, na pagka sila yung bumuelta, pati sibilyan nadadamay, gawa, no, ng mga kalaban nila nagtatago, no, sa likod ng mga sibilyan. Yun yung masaklap doon, mga babayan, 'di ba? Kaya talagang nadadamay. Gumamit muli ng mga kamikaze drone ang Iran laban sa Israel, kaya't sa unang pagkakataon ay ginamit na ng Israel ang pinakabago nitong air defense system na tinatawag na John Reps. Sa update sa patuloy na bombahan sa pagitan ng Israel kontra Iran, matapos gumanti ang Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential building sa Israel. Ganyan kalakas ang missiles ng Iran na tumama sa Israel na sinasabi ng IDF na mayroon umanong kargang cluster warhead. Kaya naman ang Israel ay hindi nagpaawat sa pagwasak sa dose-dose ng mga pasilidad ng Iran tulad ng mga headquarters, missile launchers, air defense system at paggawaan ng mga missiles ng Iran. Yun na nga, mga babayan, no? Makikita natin dito sa mga pinakitang shots na to, no, mga aerial shots na to, mga babayan, yung mga headquarters nila, no, kung hindi man malapit sa residential area, mga babayan, no, nandun mismo, no, sa residential area. Yun yung masaklap dito, di ba? At paggawaan ng mga missiles ng Iran. Ayon sa IDF ay 50 mga fighter jets umano nila ang lumipad patungo sa Iran at magdamag na binomba ang Tiberias, Isfanta, Central Tiran at Kermanshah sa pakikipagtulungan umano ng mga intelligence nito. Kabilang umano sa mga binomba ng Air Force ay ang mga paggawaan ng mga missiles components at mga raw materials para sa casting ng rocket engine.
Sunod namang binomba ng Air Force ang mga spanned headquarters ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na ginagamit umano upang magsaliksik at bumuo ng mga advanced na teknolohiya at mga armas para sa kakayahang militar ng Iranian regime na itinatag noong 2011 ni Fakhri Zadi na tagapagtatag ng Iranian Nuclear Weapons Program. Grabe. Sunod namang lumipat ang mga Air Force sa rehiyon ng Isfahan at Iran upang wasakin naman ang mga surface-to-air missiles at mga radar system ng Iran. Kitang gumagana pa ang mga radar, ngunit walang palag ang mga surface-to-air missiles sa paligid nito, kaya't payapa itong winasak ng Israeli Air Force. Sinabi ng IDF na sinira umano nila ang mga missiles at radar system dahil banta umano ito sa kanilang mga fighter jets at surveillance drone. Yan Sinabi talaga ng IDF na mula nang magsimula ang kanilang opensiba ay isang Hermes drone nila ang bumagsak dahil sa mga surface-to-air missiles na ito ng Iran. Kaya't ang pag-atake at pagwasak na ito ay bilang pagpapalawak umano ng kalayaan ng IDF sa aerial action sa Iranian airspace upang malayang kumilos sa kalangitan ng Iran at umatake sa target ng militar ng rehimeng Khamenei. Samantala, lumipat naman tayo sa mas exciting part mga kabayan kung saan saktong naabutan ng Israel Air Force ang mga missile squad o Iranian military na naghahanda upang maglunsad ng mga missiles para sa Israel. Kitang nakatayo na ang mga missiles at handa ng ilunsad, pero bago pa man yun mangyari ay pinulbos ito ng Israel Air Force. 15 missiles umano ang winasak at 3 surface-to-air missiles. Ayan, no? Western na Iran responsible for 15 missile launchers en route to carry out a launch, mga babayan. No, magla-launch na raw po ito, no, papunta na sa o nagre-ready na, no, para mag-launch ng mga missiles. The cell was eliminated, mga babayan. עוד שלושה. מבשני רשאי. יש לנו לי, יש נשים לי. גם. מבשני אתה רשאי, גם המטייל גם העתיד. 2, 3. Grabe, no? פגיעה טובה מאוד. Sinabi ng IDF na ang lahat umanong mga pasilidad tulad ng mga nuclear weapon site at mga missile factory ng Iran ay mahabang panahon ang kanilang ginugol at gumastos ng bilyon-bilyon. Ngunit sa isang iglap ay winasak ang mga ito ng Israel upang mapigilan ang nais ng rehimeng Khamenei na maghari sa mundo. Sa isang interview naman sa isa sa mga piloto ng Israeli Air Force ay sinabi nitong We have an existential threat on Israel right now, and we have to get rid of the 3 major threats that are threatening the peace and our civilians. 1 is the nuclear threat, 2 the Totoo yan, ballistic no? threat, and 3 all of the Iranian proxies in the area. What we have done in the first 24 hours is create that environment so that whichever surface-to-air threat we would face, we'd be able to make sure that our side wins. What's great about the Israeli Air Force is its flexibility. Targets are going in and out as necessary. If there are targets that we are aware of civilians in the area, we're not going to target. The Israeli Air Force knows exactly what we're targeting, how we're targeting it, and all of our targets are Iranian regime. samantala naditik naman umano ng mga Air Force ang ilang drone ng Iran kaya't hinabol ito ng Air Force at pinabagsak. Kinaumagahan sa isang hiwalay na operasyon ay nagpakitang gilas naman ang isang F-16 fighter jets ng Israel kung saan hinabol nito ang isang Shahid 136 kamikaze drone ng Iran at pinabagsak gamit ang Python air-to-air missiles. Sa isang pahayag naman ng IDF ay sinabi nitong sa unang pagkakataon ay kanilang sinubukang gamitin ang kanilang pinakabagong air defense system na Barak MX. Matagumpay umano nitong napabagsak ang drone ng Iran na tumawid sa kanilang teritoryo. Ang Barak Air Defense System ay idinisenyo upang labanan umano ang mga aerial threat. Grabe. Iniulat ng Iran International News kamakailan lamang na ang mga Iranian civilians ay Grabe, ganun ka-high-tech yung mga gamit ng Israel, mga babayan. Di ba?
nagpukumahog na lumikas upang makalayo sa mga syudad na posible umanong bombahin ng Israel. Ngunit sa isang interview ng Lebanese state media ay itinanggihan ni Iranian expert at analyst na si Emad Absinasna na ang mga Iranian ay hindi umano totoong tumakas sa Tiran. Anya, ang mga Iranian civilians ay papunta lamang sa mga summer resort at ang iba naman ay nagbabakasyon sa mga probinsya habang ang mga Israeli anya ay nagtatago sa mga bomb shelter. Grabe, no? Meron din sa kanilang labanan ng propaganda, mga babayan, no? Sabi ng Iran, umaalis na raw, no, yung mga tao, no, doon sabi ng Israel, umaalis na raw yung mga tao sa Iran, no? Sabi naman ng Iran, mga babayan, na si Emad Abshenas, no, dininay niya mga babayan yung pag-alis ng mga Iranian diyan po sa Tehran, no? At sinasabi po dito, mga babayan, na yung mga tao daw po ay papunta lang, no, sa summer resort at magbabakasyon, samantalang yung mga Israelis daw ay nagtatago sa mga shelters. Grabe yung yung labanan din nila ng propaganda dito, mga kababayan. Makikita natin, no? Sinabi rin niya na yung Iran daw po ay kontrolado na ang Israel airspace. Baliktad daw, no, sa sinasabi ng Israel. Pero kung titignan natin maigi, mga kababayan, ang senaryo, talagang kontrolado ng Israel itong labanan nila sa pagitan ng Israel at Iran, mga babayan. 'Di ba? Kontrolado ng Israel yung labanan. At kung makikita natin, mga babayan, talagang lamang na lamang yung Israel, 'di ba? Ay nagbabakasyon sa mga probinsya habang ang mga Israeli anya ay nagtatago sa mga bomb shelter. Sinabi rin niya na ang Iran ay kontrolado din umano ang airspace ng Israel. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran dahil imbis na IDF ang targetin nito ay puro mga civilian areas ang tinamaan nito. Pero may tugon naman diyan ang Iran at sinabi na ang mga kabahayan umano sa Israel ay may mga fighter jets ng Israel sa loob na nakatago. Kaya't yun umano. Paano magtatago yung mga fighter jets sa loob ng bahay, mga babayan? Di ba? Paano mo ipapasok yung mga fighter jets sa loob ng bahay? Grabe yung yung mga pinagsasabi rin ng Iran, mga babayan, no? Parang hindi mo rin lubos maisip yung mga dahilan din nila, no? Yung mga palusot. Di ba? Ano ang kanilang target at kaya rin umano nila tinamaan ang Soroka Hospital dahil mayroon umanong underground ng IDF sa ilalim nito. Ayon naman sa Israel ay lahat ng mamamayang Israeli pati na ang iba't ibang mga lahi na nasa kanilang bansa ay kanilang pinoprotektahan at kailanman ang IDF ay hindi magtatayo ng mga underground o mga military facilities na malapit umano sa mga civilian areas at lahat ng yan ay puro umano gawa-gawa lang ng Iran. Sa isang pagtitipon naman ng mga ambasador mula sa iba't ibang mga bansa sa UN ay nagkaharap ang mga ambasador ng Israel at Iran. Natameme ang ambasador ng Iran matapos banata ni Israel ambassador to the UN na si Danny Danon. Enough with the theater. Mr. Iravani, you are not a victim. You are not even a diplomat. You are a wolf pretending to be a diplomat. Oh. How dare you ask the international community to protect you from the consequences of your own genocidal agenda. Have you no shame? Grabe. For years, your supreme leader, Ayatollah Khamenei, has publicly and repeatedly called for the destruction of Israel and the United States. This council should put an end to this charade. There must finally be an acknowledgement that there is no greater threat to international peace and security than a nuclear Iran. Its hatred is not limited by reason, and its ambition is not limited by geography. Iran doesn't just want to destroy Israel. What comes next? New York, Washington, the US entire East Coast. Before Israel took action, that reality was approaching faster than you could imagine. Iran launched a ballistic missile directly at a hospital, Soroka Medical Center in Beersheba. This hospital serves over 1 million people. Jews, Muslims, Christians, Druze, Bedouin. It is a blatant violation of international law, a war crime, and a calculated attempt to murder the most vulnerable. This is not just Israel's fight. It is the world's fight, and if no one else will fight it, we will. Yan, mga babayan, no?
matindi yung binanatan, no, ng ambassador ng Israel dito. No, talagang mapapayuko na lang yung ambassador, no, ng Iran. Talagang dinikdik, mga babayan. No, so ano masasabi nyo dito sa mga balita na to, no? I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Sa palagay ba ninyo, mga babayan, may anong tawag dito? Merong magandang rason yung mga sinasabi na to ng Iran na kung saan yung pag-target nila sa hospital, no? Ang dinadahilan nila may mga underground daw na basement na kung saan may mga armas ang Israel doon sa area na yun. Sa tingin ninyo gagawin ng Israel yun? 'Di ba? Ang kadalasan gumagawa nun yung mga kalaban ng Israel. 'Di ba, mga babayan? So ano masasabi niyo diyan? I-comment na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.